ay may isang alamatang napakalakas na kapangyarihan na tinatawag na Dunja na may kakayahang magmanipula ng mga elemento ng buong mundo. Binibigyan ng Dunja ng kapangyarihan na lumikha at sumira ang kahit sino mang gumagamit nito. Hinahanap ito ng Wuyin Clan upang protektahan ang mga tao mula sa puwersa na sumasalakay sa mundo. At sa labas ng mundo ay makikita natin na may paparating na bulalakaw na bumagsak sa isang kagubatan. At ito ay sumabog ng napakalakas at nagliwanag ito at nagkulay pula. Samantala sa bayan ng Kaifeng ay makikilala natin si Dao na isang bagong itinalagang pulis at nagtatanong-tanong siya sa mga tindahan upang mahanap niya ang mga kriminal. Sinabi sa kanya ng isang pangit na tindera na tigilan na niya ang paghahanap ng mga mukha sa drawing dahil drawing lang naman ang mga ito. Naputol ang kanilang pagtatalo na makita ni Dao ang isang lalaki na kamukha ng kriminal na nasa drawing, kaya't sinundan niya ang lalaki. Nang makita sila ng babae ay nakita nito na gumalaw ang kanyang demon detector. Ibig sabihin na may mapanganib na halimaw na nasa kanilang paligid. Sinundan ni Dao ang malaking lalaki na may dalang isang bowl na mayroong goldfish sa loob nito. At pagkadating ng lalaki sa isang hotel ay sinagawan niya ang may-ari na bigyan siya nito ng isang kwarto. Ngunit tinanggihan siya ng may-ari dahil sa kanyang kabastusan. At sinabi na bawal ang mga alagang hayop sa loob ng kanyang hotel. Galit na galit ang malaking lalaki at sinabi nito sa may-ari na kakainin na lang niya ang isda. Ngunit pinagtawa na lang siya ng may-ari. Pagkatapos ay biglang lumaki at naging halimaw ang goldfish sa loob ng bowl at kinain nito ang malaking lalaki. Kaya't ang dahil sa sobrang takot ay nagsigawan at nagtakbuhan ang lahat ng mga tao. Bago pa man malamon ng demonyo ang may-ari ay bigla siyang inatake ni Dao. Ngunit hinampas siya ng buntot nito ng napakalakas. Nandoon din ang tenderang pangit kanina at hinagisan niya ng isang lamesa ang halimaw upang maikulong niya ito sa ilalim ng lamesa. Ngunit mabilis na winasak ng dambuhalang isda ang lamesa at nang makawala ang nilalang ay mas lalo pa itong lumaki. Sinalakay nito ang babae upang makain, ngunit binaklot ng babae ang kanyang dila at sinipa siya nito sa muka, kaya't humagis ito papunta sa second floor. Tumakas ang halimaw at nagtatakbo ito sa bubong ng hotel at hinabol siya ni Dao. Samantala ay biglang naging isang tela ang babae at lumipad ito sa hangin at hinabol din niya ang demonyong nilalang. At pagbaba niya ay naging isang monk naman siya upang masubaybayan niya sa kanyang detector kung saan nagpunta ang nilalang. Dinala siya ng kanyang magical device sa isang brothel at nakita din niya doon ang pulis na naghahanap din sa isdang demonyo. Ibinunyag na ng babae ang kanyang tunay na pagkatao at kilala siya bilang si Dragonfly at sinabi niya kay Dao na umuwi na ito dahil hindi niya kakayanin ang dambuhalang isda. Ngunit hindi siya pinansin ni Dao at nagmadali itong nagtungo sa second floor. Ngunit ang nakita niya lang doon ay isang magandang babae at wala naman siyang nakita na kahit anong kakaiba doon. Sumunod agad si Dragonfly at napansin niya kaagad na parang may kakaiba sa painting sa pader at biglang gumalaw ang isda na may tatlong mga mata sa drawing at biglang naging halimaw ito. Nagawang mahuli ni Dragonfly ang demonyo gamit ang kanyang magical net na nakapagpapigil sa paglaki nito. Pagkatapos ay binura ni Dragonfly ang alaala ni Dao at ibinalik niya ang pulis kung nasaan ito kanina. At lumalabas na mula pala sa Wuyin Clan si Dragonfly at mayroon silang lihim na base sa ilalim ng lupa kung saan ay masusubaybayan nila ang presensya ng mga demonyo. Nakita ng pinakamatanda sa kanila na tinatawag nilang First Brother na may kakaiba sa nahuli nilang demonyong isda. At matapos siyang tingnan ang aura ng nilalang gamit ang sign language ng kanilang clan, ay sinabi niya kay Dragonfly na ang nahuli nitong halimaw ay isang patibong at agad itong umalis sa kwarto. Sinabi niya kay Dragonfly na minamanmanan sila na isdang demonyo na iyon at sa tingin niya ay napakalakas ng kaaway nila ngayon dahil kahit doon ay nararamdaman niya ang aura ng nilalang na ito.
Pagkatapos ay sinabi niya sa second brother na si Yu na sundin ang mga palatandaan na iniwan ng yumao nilang master upang mahanap nila ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan na Dunja at ang susunod na hahalili sa kanilang samahan. At pupunta sila sa bayan ng Lo upang makipagkita sa weapons master na nakakuha kamakailan na isang maalamat na sandata na kilala bilang Slayer of Gods. Tinawag ni Dragonfly ang kanyang mga kasamahan at iminostra niya sa mga ito na ilipat ang isang demonyo na nahuli niya. At bago siya umalis ay umukit siya ng palatandaan upang malaman ng kanyang second brother na si Yu kung saan sila pupunta. Samantala ay dumating si Yu sa ospital matapos niyang makita ang palatandaan na iniwan ng kanyang master. Nagpunta siya sa basement ng building kung saan nila inilagay ang pinaka mapanganib na pasyente. At nakita niya doon ang mga kalmot sa sahig at pader na tila gawa ng isang dambuhalang nilalang. At pagbaba niya sa kwarto ay nakita niya doon ang isang batang babae na nakaupo sa sahig. Nagpakilala siya dito at nalaman niya na Ring ang pangalan nito at parang wala naman itong sakit. At nang bigyan niya ito ng pagkain ay nakita niya na may balat pala ito sa braso na kamukha ng palatandaan na iniwan ng kanyang master. At biglang nagkulay blue ang mga mata ng dalagita habang lumalaki ito at naging isang dambuhalang nilalang. At sa labas ay narinig ng lahat ang isang napakalakas na pagsigaw. Samantala sa bayan ng Kaifeng ay nakita ng mga tao doon ang napakarami mga bulate kahit saan. At makikitang napisa na ang bulalakaw na bumagsak kanina. At naglabas ito ng isang napakalaking lumilipad na nilalang sa ere. Samantala ay lumindol ng napakalakas sa buong bayan at nakita ng Wuyin clan na lumubog sa isang napakalaking butas ang sinaunang templo. At nang hinala sila, nagawa ito ng demonyo at naisip nila na pumasok sa loob ng butas upang malaman nila kung ano ang pakay ng nilalang. Pagkapasok nila sa underground tunnel ay nakita nila doon ang isang bilog na tila kulungan na isang napakalakas na demonyo at nakita din nila doon ang mga kalansay ng dati nilang mga kasamahan. At nang tingnan nila ang bilog na kulungan ay nalaman nila na buhay pa pala ang nilalang na nasa loob nito. At nakita nila na dumating si Dao doon at kaya pala ito nagpunta ay upang alamin kung saan nagmula ang lindol. Sinabi nila kay Dao na umalis na kaagad dahil napaka-delikado ng lugar na iyon at narinig nila na pumasok na sa loob ang nilalang kaya't lumabas na sila kaagad at nakita nila na naging isang demonyong halimaw ito at lumutang sa hangin. At nang magpakawala ito ng kapangyarihan ay tinangay silang lahat ng shockwave at nabingi naman sa ingay si Dragonfly. Nilagot ng demonyo ang kadena at pinakawalan niya ang nilalang na tila isang paniki na may kakayahang ding lumipad. Pagkatapos ay sinalakay sila ng itim na demonyo at nang makabangon si Dragonfly ay pinatamaan niya ito gamit ang kanyang mga sandata. Ngunit sinira nito ang kanyang mga sandata at sinuntok siya nito ng napakalakas. Pagkatapos ay iniangat siya nito at inilapit upang patayin. Ngunit inatake siya ni Dao upang iligtas si Dragonfly. Ngunit agad siyang nahawakan ng demonyo sa kamay at pinutol nito ang isa niyang hita. Nang makita ni Dragonfly na mamamatay na si Dao ay agad niyang dinagin ito mula sa halimaw kaya't naputol ang isang kamay ng pulis.